Marcoleta versus Lacson, sinong mas pogi? Now what do you get for being a contrarian? Ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin, ano? But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, Sarah, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? To the point na ikaw na ang mukha ng mga leading Chinators sa ating bansa. Linawin natin, hindi nyo talaga ipinamimigay. Bakit ko ipamimigay? Nandun na nga tayo, pamimigay mo pa. Sinabi ko lang. Oo. Kasi dapat maintindihan ninyo. Kung hindi nyo ma-enclose, kaya ko lang naman nasabi. To emphasize the point. Nagkaka-problema kasi, to emphasize the point, Oo. para wag kayong magka-problema. Kasi namumroblema sila, hindi sila makagawa ng mapa, pwede give up nyo. Parang sinabi Pero nyo na, ano lang yun eh. kung hindi nyo gagawin yan, pamigay nyo na lang, parang gano'n. Hindi ba? Bakit naman na 17 years na nakakaraan, ba't di nyo pa magawa-gawa? Kung talagang gusto nyong gawin, matagal nyo nang nagawa yan. Nag-aaway na naman sina Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta over, to be honest, ang dami nilang pinag-aawayan, so who knows what anymore. Unang-una, ako po yung nagtataka, Ginoong Pangulo, pagka po pala si Senator Ping Lacson ang magdi-deliver ng privilege speech, wala pa po tayong nate-take up na kahit ano. Siya pala'y masyadong special dito sa chamber natin. Kasi po, pagka kami, lalong-lalo na ako, minsan patatapusin na lahat muna. Aabot po ng halos alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kaya kung minsan po, pag ako nagdi-deliver ng speech, wala na si Senator Lacson. Ganun po pala siya ka-importante. Majority Leader, I think you should answer that particular Yes, Mr. President, statement. yung privilege speeches, alam mo, dalawang linggo na lang po naiiwan with due respect to Senator Marcoleta. Talagang tinutulak natin yung legislation. Una, yung privilege speeches, we put always, and it's been a practice in the past, in the tail end of the discussions, because the privilege speeches can take up a lot of time. Yung nangyari po kasi kahapon, sa speech ni Senator Marcoleta, with due respect to the two sides, binanggit po niya yung pangalan ni Senator Lacson. So, it is obvious that Senator Lacson would like to respond. Kaya kung sinabi din po sa akin ni Senator Marcoleta kahapon na ito po ay personal and collective dahil galit ako kay Senator Lacson, ginawa ko agad-agad. Pero hindi po niya kwento sa akin ano yung purpose ng kanyang speech. Kaya nung ninapitan niya po ako first speech, binabigyan po natin Senator Tulfo muna, pagkatapos si Senator Tulfo, Senator Marcoleta naman po. Pero yung laman po ng speech si Senator Marcoleta ay binabanatan isang membro ng Senado. Obviously, that member of the Senate will stand and defend themselves. We have to give them priority. It goes for any member of the Senate, Mr. President. Ang problema kasi, hinahanap ng senador at dating Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta ang findings o report ng komite under Ping Lacson. Sabi niya bakit daw ang tagal nilang maglabas ng partial report sa mga flood control hearing? Inabot na yan ng ilang buwan. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po kayo rito. Ako po'y talagang lumalaban sa korupsyon. Pagdating sa national budget, pagdating sa lahat ng usapin.
hindi nyo po matatawaran ang aking hangarin, maituwid ang lahat ng katiwalian dito sa ating bansa dahil hindi po tayo muusad. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Balikan nyo po, res ipsa loquitur. Andyan po lahat eh. Wala po ko inimbento. Salita nyo po lahat yan eh. Sabi nyo, iniinsulto ko kayo. Sagutin nyo po. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Totoo po ba o hindi yung aking mga binanggit? Tapos na po kayo. Tapos na po. May I respond, Mr. President? Yes, please, go ahead. Mr. President, Your Honor, have you read the partial committee report? Ganito po ang nangyari, Mr. No, have you read President. the partial committee report? That is my question, Mr. President. Binasa ko po, ngunit hindi ko po magawan ng paraan kung paano ko po itatrato. Kasi kahit na po ganun ang nangyari, tiningnan ko po eh. Kaya lang, sabi ko sa mga staff ko, nung mag-meeting kami, bakit ka ako wala man lang pirma ito? Ito po italiwas po sa inyong ipinahayag kahapon. Sinabi niyo President, rito, If I may be natanggap allowed, ko. Mr. President. Patapusin niyo muna ako para may paliwanag ko kung bakit hindi man lang ako sumagot sa inyo dito sa ibinigay niyong material na ito. Kasi sinabi po ninyo, for one, I have it on record that his office already received a copy of the BRC Partial Committee report as early as February 11, both hard and soft copies, but he has not signed it, even with I dissent remark. Tinanong niya pa, bakit daw kasi walang pirma si Lacson dun sa report na yon? Bakit niya raw ayaw pirmahan yung sarili niyang gawa? It follows that as chairman, I was first to sign before routing the same contrary to his claim that I did not. Kahapon lang po namin nakita ito, Mr. President. Pero hawak ko po dito yung ipinrint naming kopya na nakuha lang namin sa isang link sa PDF document. Kami lang po nagprint nun. Wala pong pirma. Mr. President, we assume that it came from the office of Senator Lacson or probably from the Blue Ribbon Committee. I would not assume otherwise. So sabi ko, kung walang pirma ito, wala man lang covering letter, ano bang gagawin namin dito? Gagawin ba nating banderitas ito? Ganun po ba yung pagbibigay ng isang importanteng dokumento? Kung inaakala po yung importante ito, bakit wala naman pong pirma man lang? Sa akin So palagay, hindi po ganun ang pagtrato sa amin bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Dapat man lang sana, kahit na initial nyo lang po at meron siguro kayong instruction doon, anong gagawin namin dito? Ang problema kasi kaya wala siyang pirma doon is because hindi naman kailangan yung pirma niya doon or the very least doon sa draft para pirmahan nila isa-isa ng mga senador kasi binigyan din sila ng digital copy at ng physical copy. Sa tingin mo ba i-affix ni Senator Ping Lacson yung kanyang e-signature sa PDF na yun tapos ibibigay sa'yo? Of course not. I mentioned it in my privilege speech. Binigyan po natin ng tikitikis ang kopya na may watermark ng kanilang opisina. Una, nagkaroon po tayo ng isang masamang experience na nag-leak yung nauna ng ni-route na committee report. So naisip namin, para matunto natin kung saan opisina manggagaling ang leak, bigyan natin ng tikitikis ang kopya, hindi po talaga pipirmahan yun kasi advance copy po yun eh. Nasabihan po namin ang kanilang mga staff na kapag ready na sila na pumirma at nabasa nila, hudyatan nila kami, ipapadala namin yung physical or yung hard copy. Nandun po yung signature page, nakapirma po ako doon. Hindi ko po pwede ikalat yun nang wala akong pirma kasi ako yung chairman. Hindi niyo po narinig yung aking paliwanag sa aking privilege speech na talagang walang pirma yung aming ikinalat sa bawat miyembro. Dahil yon para lang mapabilis kasi 400 pages po. Alam ko magtatagal mabasa. So para simultaneously, isipin niyo po Mr. President, kung isang kopya lamang yon na aking igagala sa 17 o 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee, isang taon po, baka hindi pa tapos mabasa. So gumawa kami ng nag-devise po kami ng isang pamamaraan para simultaneously, sabay-sabay nila mabasa with the advice to their staff
na kapag nabasa na at ready ng pumirma, sabihan kami, dadali namin yung kopya na mayroong signature page at sa kanila pipirmahan. Katunayan kahapon po si Senator Bam Aquino. Binigyan namin sa kanya yung may signature page at pumirma siya. Hindi po matatapos kung yung 467 yata na pages, iisa-isahin namin iikot. Ang problema kasi, kahit na mayroong 4 na senador na ang pumirma, Lacson as the chairperson ng Blue Ribbon Committee, si Hontiveros, Pangilinan at Aquino, kakailanganin pa nila ng 5 pirma bago pagdedebatihan ang nilalaman ng kanilang partial report kasi nga 17 ang members sa Blue Ribbon Committee at kailangan nila ng simple majority. Parang ang nangyayari kasi sinasabi ni Marcoleta, naku! Kung ako pa rin ang Blue Ribbon chairperson, malamang meron na akong report dyan, hindi pa nalalaman yung ebidensya. Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, Kinwestiyon din ni Marcoleta yung pag-question ni Lacson sa nagsasabing 18 ex-Marines implicating high officials sa gobyerno na dating secure raw ni Zaldico implicating BBM, Senate President Tito Soto, Romualdez, Zaldico, and even De Lima and Trillanes. This is a parallel sa pag-question ni Marcoleta sa sinabi ni Lacson regarding the Discayas. so gusto ko pong malaman, Sir President, kung totoo po lahat ang kanyang paninindigan na pupuntahan natin ang lahat ng ebidensyang maaari nating makuhanan, pwede po bang revisyuhin niya yung aking privilege speech? Nandun po lahat, inisa-isa ko. At nagtapos nga po ako doon sa 18 ex-marine officials sa iba pa yatang mga official ng ating sandatahang lakas ang nandun. Lahat po ba noon ay pupuntahan natin? Open po ba siya, Mr. President, na puntahan natin alang-alang doon sa pagkuha natin ng katotohanan? At makukuha lang natin ang katotohanan kung haharap lahat ang mga taong binanggit ko sa aking privilege speech. Longer has the No, floor. Mr. President. Senator, the majority leader. Yes, para wala nang daw gulo, na di pa lalaking gulo, binulungan ako ni Senator Lacson. Yes daw. Naglabas kasi ng minority report sina Marcoleta at Amy Marcos along with 4 other minority senators basically pointing to BBM bilang punot dulo ng flood control scandal without actually pointing to BBM. Kung baga titignan nyo, nakalagay lang doon question mark. Pero malamang sa malamang ang tinutukoy nila dyan is si BBM bilang pasimuno ng lahat. Which is, not really far off, but who knows. He also definitely alleged na the BRC is still shielding Marcos allies tulad nila Bonoan, lalo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Senator Lacson, Mr. President, napupuntahan natin lahat ng lugar na kung saan ang ebidensya. Hindi po ba kayo po'y nagpahayag noon dito sa plenaryo, Mr. President, Senator Lacson, na sinabi nyo na ang presidente ay name drop ni Yusek Bersamin. Hindi ko man lang po nakita yung kanyang katauhan na ipinatawag nyo dito. Samantalang napakalaki ng dapat niyang ipaliwanag sapagkat kayo po ang nagsabi sa pamamagitan ng pagtitiwala ninyo sa ibinigay na testimony ni Yusek Bernardo na niname drop niya ang presidente. 100 billion pesos po pinag-uusapan dito na kung saan ang porsyentong tinanggap nila sang-ayon din sa inyong pagpapahayag ay 8 billion pesos. Nagtataka po kami, ang taong bayan, hindi nyo man lang pinatawag si Yusek Bersamin. Pero bumanat si Lacson saying na kung babasahin mo yung partial report na binigay, nakalagay doon na dapat magkaroon pa ng further scrutiny at investigation sa involvement ni Romualdez along with recommendation for charges laban sa ilang mga matutunog na pangalan. Kung baga sinasabi ni Lacson doon, since wala pang masyadong malaking ebidensya bukod sa mga sinasabi ng Discayo of which they have not actually have any that could materially involve Romualdez, ang sinasabi ng Blue Ribbon Committee Chairperson na si Ping Lacson is magkaroon ng case build-up kay Romualdez kasi malamang sa malamang meron din yan. Kaso of course, kailangan nating magdig pa ng magdig. Mahirap po. Gumawa na nga kami ng paraan para matakil na sa floor
ma-defend ko, at makamove forward tayo na tulad ng binanggit ko sa aking privilege speech, simula na tayo uli ng mga panibagong pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya maipakita sa akin doon sa committee report o doon sa TSN, doon sa minutes ng pagdinig na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po, o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Undersecretary Bersamin. Ang binabanggit niya po yung aking interpellation sa DBCC, na kung saan si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na merong allocable at kung ano-ano pa. Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan, Senator Marcoleta, na mayroong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin, di tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya ipatawag. Ngayon, si Governor Chavit Singson, wala naman pong paliwanag. Ano po yung ite-testify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman at sinabi niya, ito yung lalamanin ng ite-testify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. Sino naman ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person? Nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. 6 people ang nandun. Okay, sir. Ex-Congressman Saldico, of course, Senator Bong Revilla, tapos Senator Cheese. Lahat ng nag-PPI ngayon, yun ang kasama doon. Senator Joel, Senator Jinggoy. Yeah. You confirm that? And ex-Congresswoman Mitch. But no Romualdez, sir. Ibang kategory. Meron din recommendation kay former Speaker Romualdez. Okay. Pero hindi siya kasama doon because kinaguturin namin based on corroborative evidence. Kasi all others, yung nasa first category, not only the legislators, pati DPWH officials, marami yun, may COA, lahat. Pero sa legislators, kinategorize namin sila into different levels. Yung pinakahuling level, ito yung na-mention ng pangalan, pero walang validation at saka walang corroboration. Pero bumanat rin si Senator Ping Lacson tagging Marcoleta as defender of Beijing dahil sa mga kontrarya na pinagsasabi that he held grudges dahil pinalitan ni Lacson si Marcoleta as the Blue Ribbon Chairperson, na siya ay pabida from the flood control debacle to Sara's impeachment sa mga Diskaya hanggang sa West Philippine Sea at Kalayaan Group of Islands. While in his 2 recent privilege speeches, he mostly referred to this representation as the BRC chairman, in my manifestation today, I will refer to him by his name. Like on many past occasions, I could have effortlessly dismissed Senator Marcoleta's statements as I refuse to dignify his ego-driven provocations. But when the attacks shift from professional to obsessively personal, I must shut the whole political circus down, firmly, completely, and without ambiguity. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Sir, ang schedule ng next hearing? Wala pa. Gusto ko tapusin muna itong partial committee report, ma-resolve muna ito, ma-adapt.
at least my report sa floor. No? And then we can call for another hearing. Sir, pag nagsalita uli sa floor si Senator Marcoleta against yung sasagutin niyo o pabayaan niyo? I'll hit, depende. Sabi ko, you hit me, I'll hit you back. Enough is enough kasi sobra na eh. Namimihasa na, ibig sabihin. Wala namang basihan. Lalo siya nalulubog. You know, every time he shoots himself in the foot, naghahanap siya na masisisi eh. Ako yung paborito niyang sinisisi eh. For all his miseries. Sasabihin mong i-give up yung kay IG, tapos sabihin mo, in-splice ko. May kailangan ba i-splice doon? Bakit kayo ang favorite niyo sa Senate? Ha? Ba't kaya kayo ang favorite niyo sa Senate? Siguro mas pogi ako sa kanya. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News and Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na ang make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.